Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Isa pong masaya at masiglang pagbati sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Muli po, ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At bago tayo tumalakay, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumubuo ng Anak TV at maging sa mga jurors or judge. Dahil po sa kinilala nila itong programang Daan ng Buhay na isang child-friendly and family-oriented program. At kami po ay nananawagan sa lahat na sana po ay tangkilikin ninyo ang palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo na Daan ng Buhay. Higit po sa lahat ay nagpapasalamat kami at tumatanaw ng malaking utang na loob sa Panginoon Diyos na siyang may gawa ng mga tagumpay ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. At makaaasa po kayo sa lahat ng mga magulang, mga kabataan na sumusubaybay sa palatuntunang ito na sa pamamagitan po ng paggabay ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay lalo po naming papag-iibayuhin ang palatuntunang ito para makatulong sa mga pamilya, mga magulang at mga kabataan para tayo ay maging mabuting mamamayan at higit sa lahat ay may banal na takot po sa ating Panginoon Diyos. Sana po, huwag kayong magsasawa na tangkilikin ang palatuntunang ito. Marami pong mga tao ang kapag nakakaranas ng kabiguan, lalo na po at sunod-sunod ang dumarating na kasawian sa kanilang buhay, ay nag-aakala na hindi na po sila makababangon pa. May mga nagsasabi pa nga po na yun daw talaga ang guhit ng kanilang kapalaran at hindi na po nila ito maaaring mabago pa dahil yun daw ang itinadhana sa kanila ng Panginoon Diyos. Maging sa relihiyon, may ganitong paniniwala po ang iba, na may mga tao raw na itinalaga ng Diyos doon sa kapahamakan at meron namang nakatalaga na sa kaligtasan. Tama po kaya ang paniniwalang ito na ang kapalaran ng tao sa buhay na ito at maging doon sa darating ay naipasya na ng Panginoon Diyos at wala ng pagkakataon ng tao na piliin ang kanyang magiging kapalaran? Paano po ba ipinakilala ng Biblia mula pa nung una kung paano papasyahan ng tao ang kanyang magiging kapalaran? Magsimula po tayong bumasa ng mga talata ng Biblia dito po sa aklat ng Deuteronomio sa 30:15 hanggang 16. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Sana ay napansin po ninyo ang unahang bahagi ng talata na ating binasa. Ang sabi po mismo ng Panginoon Diyos sa tao, tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. Hindi po ba't hayag na hayag sa pahayag na ito na napakalaya ng tao sa pagpili ng kanyang magiging kapalaran? Buhay o kabutihan? Kamatayan at kasamaan? Bakit po malaya ang tao sa pagpili? Ano po ang iniutos ng Diyos sa tao upang ang mapili niya ay ang kanyang ikabubuhay at hindi ikamamatay? Ayon po sa ating binasa,
ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano po ba ang pag-ibig sa Diyos na iyon ang pagpili sa buhay at kabutihan upang ang tao ay pagpalain ng Panginoon Diyos? Ang sabi po sa atin, tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang kahatulan. Kung gayon, pansinin po ninyo, ang ikabubuti ng tao at ikapagtatamo ng pagpapala ay nakasalalay sa pagsunod sa mga kautusan o aral po ng Panginoon Diyos. Kailan naman po maaaring humantong ang tao sa kapahamakan? Ituloy natin ang pagbasa natin sa mga talatang 17 hanggang 18. Ngunit, kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Ano naman po ang mangyayari sa mga taong sa halip na umibig at sumunod sa Panginoon Diyos ay hindi nakinig sa Panginoon Diyos? Malinaw po ang ating binasa, tunay, kayo'y malilipol. Malilipol. Sa makatid, walang tao na ang destinasyon po ay agad sa kapahamakan o kamatayan. Binigyan po ng Panginoon Diyos ang tao ng kalayaan sa pagpili ng kanyang magiging kapalaran. Kaya upang lalo namin kayong maakit, mga kaibigan, na bagaman malaya ang tao sa pagpili ng kanyang magiging kapalaran, ano po ang ipinayo ng Diyos na dapat piliin ng tao? Katunayang walang tao na nakadistino o nakatadhana na agad sa kapahamakan. Basahin po natin. Dito naman po sa 30:19 hanggang 20, dito pa rin po sa aklat ng Deuteronomio. Saksi ko ang langit at lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Mga kaibigan po namin, ang binasa natin ay sa panahon pa po ng bayang Israel, ang unang bayan ng Panginoon Diyos. Nagbigay na po ng gabay ang Panginoon Diyos sa dapat nilang piliin. Ayon po sa ating binasa, sana napansin ninyo, piliin ninyo ang buhay. Ayon po sa talata ng Biblia, paano po ang pagpili sa buhay? Sana napansin ninyo, ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Subalit, ito po ang tanong. Ano ang pinili ng bayang Israel at ano ang ibinungan nito sa kanila? O dito naman po sa aklat ng Jeremias, sa 7:23 hanggang 24. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit, hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Ano po ang dahilan kaya hindi po napabuti ang Israel? Gayong napakaganda po ng panukala ng Panginoon Diyos para sa kanila. Ang Diyos po mismo ang may sabi, maliwanag,
Hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ano po ang ginawa ng Israel? Ang sabi pa, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Kaya, naging mapait po at masaklap ang wakas ng bayang Israel. Itinakwil sila ng Panginoon Diyos bilang kanyang bayan at mula noon ay nawalan na sila ng katiwasayan o kapayapaan. Mga kaibigan, kapag nasawi o napahamak po ang sinuman, tandaan po natin, hindi po ang Panginoon Diyos ang dapat sisihin, kundi ang mismong napahamak dahil hindi siya sumunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. Napahamak siya, hindi dahil nakatalaga o nakatadhana siya sa kapahamakan, kundi dahil ang pinili niya nung taong yon ay ang pagsuway sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan at mga magulang, maging sa mga kabataan na sumusubaybay at nakikinig kayo sa amin ngayon, ano ang leksyon o aral na dapat nating matutuhan sa nangyari sa bayang Israel? Makinig tayo, sumunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos para tayo ay huwag mapahamak, sa halip tayo ay mapabuti. Sa panahong Kristiyano, sa panahon po natin ngayon, meron din po bang pagpipilian ng tao? Alin-alin ang pagpipilian at alin ang dapat po napilian ng tao para mapabuti? Sa makipot na pintuan kayo pumasok, maluwang ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan, at marami ang dumaraan doon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, kaya kakaunti ang nakasusumpong niyon. Ano po ang pagpipilian ng tao sa panahong Kristiyano o sa ating panahon? Ang makipot at ang maluwang na pintuan. Ano po ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang makipot na pintuan, ayon po sa Biblia, patungo sa buhay. Samantalang yung maluwang na pintuan ay patungo sa kapahamakan. Sinabi po ba ng ating Panginoong Jesucristo kung alin ang dapat piliin ng tao? Opo. Ang sabi niya maliwanag, sa makipot na pintuan kayo pumasok. Ayon po sa kanya, alin ang pinili ng maraming tao? Nakalulungkot po Ang pinili ng karamihan, ang maluwang na pintuang patungo sa kapahamakan. Kaya wag naman po sanang maghihinanakit o magdaramdam sa amin ang kinauukulan. Hindi po batayan o saligan sa pagtatabo ng kaligtasan ang dami sa bilang ng miyembro ng isang relihiyon. Manapa, iyon po ang isa sa ikakikilala natin sa mga mapapahamak. Itinuro rin po ba ng ating Panginoon Jesucristo kung sino ang pintuang makipot na patungo sa pagtatamo ng kaligtasan o ng buhay? Sino po ba ang pintuang maghahatid sa tao sa kaligtasan? Ayon sa Biblia. Ang mabasahin natin isang salin po ng Biblia, Revised English Bible, John 10:9. Ililiwat na rin po natin sa wikang Pilipino. Ganito ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. I am the door. Ako ang pintuan. Anyone who comes into the fold through me will be safe. Ang sinumang tao na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Maliwanag po, ang ating Panginoon Jesucristo ang pintuan na dapat pasukan o daanan ng tao.
Paano po natin makikilala ang mga taong tunay na dumaan o pumasok sa Kanya? Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko. Ano po ang tiniyak niya? Sa mga taong pumasok sa Kanya na nakarating sa loob ng kawan, ayon sa ating binasa, maliligtas. They will be saved. Hindi ba't ang maliligtas sa kaparusahan ang magtatamo ng buhay? Buhay na walang hanggan? Alin po ang tinutukoy na kawan na kinapalooban ng mga taong pumasok sa ating Panginoon Kristo? O Biblia po uli. Alang-alang dun sa mga ngayon lang nakasubaybay, ipakikilala namin sa inyong Bibliang ito, Holy Bible from the Ancient Eastern Text, George M. Lamsa's translation, Acts 20:28, Gawa 20:28, ililiwat na rin po natin sa wikang Pilipino. Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, over which the Holy Spirit has appointed you overseers. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood, upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng Kanyang dugo. Ayon po sa ating binasa, ang kawan na kinapalooban po ng mga pumasok sa Panginoon Kristo ay ang Iglesia ni Kristo, Church of Christ. Kaya kung nais ng tao ng kaligtasan, dadalangan po namin ang pagsasalita. Kung nais po ng tao ng kaligtasan, kailangan niyang pumasok o umanib sa tunay na iglesia o sa Iglesia ni Kristo na ipinakikilala po ng Biblia. At kapag ka nasa loob na siya, dapat siyang manatili rito. Hindi po kami ang may utos dito. Binabasa lang po namin sa inyo ang mga talata mula sa Biblia. Ito ang ipinagagawa at ipinapipili ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng nagnanais na maligtas. Subalit, eto tanong natin ngayon. Sapat na bang ang tao po ay makapasok lang sa Iglesia ni Kristo upang mapili niya ang buhay? Ano po ang pagpipilian ng mga kaanib na sa tunay na iglesia o nasa loob ng Iglesia ni Kristo? Ang babasahin natin ay pahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 10:37 hanggang 39. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Mga kaibigan po namin, ang pagpasok po sa iglesia ay kailangan sa tunay na iglesia. Subalit hindi po ito sapat. Ano rin po ang pagpipilian ng mga kaanib na sa tunay na iglesia o kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang pagpipilian nila, ang ikaliligtas o ang ikapapahamak. Wag po nating piliin ang ikapapahamak, kundi ang ikaliligtas. Pero sino po ang mapapahamak? Batay sa talata ng Biblia, ang tumalikod sa Panginoon Diyos. Sino naman po ang tiyak na maliligtas? Hindi mapapahamak. Ang sabi po ng Panginoon, ang tapat kong lingkod. Paano ba makikilala ang tapat na lingkod ng Panginoon Diyos? O Biblia po uli. Dito naman sa aklat po ng Job, sa 4:5 hanggang 6.
Bakit ngayong dumaranas ng matinding kahirapan, ay tila ka nang hihina, wari ibig mabuwal? Ikaw ay matapat at may takot sa Diyos. Dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Ito po ang isang ikakikilala sa lingkod ng Panginoon Diyos na tapat. Kahit dumanas at dumaranas ng mga kahirapan, ay nananatili pa ring matatag ang kanyang loob. Kaya, tinatanong po namin kayo, ganito na ba tayo kapag tayo po ay nakakasagupan ng mabibigat na suliranin? Hindi po ba tayo tuluyang naibubuwal ng iba't ibang uri ng kahirap at suliranin? Bakit po hindi nanghihina ang tapat na lingkod ng Panginoon Diyos? Anong kapalaran ng tapat? Basahin natin sa talatang 7. Isip-isipin mo, sinong tapat ang nasawi at sino ang matuwid na hindi niya kinandili? Ano po ang sinasabi ng Biblia? Kaya inaakit tayo ng Panginoon Diyos na mamuhay sa pagtatapat sa Kanya. Ang mga salitang ito po ay nasa uring rhetorical question, tanong na naroon na rin ang kasagutan. Ang sabi po, isip-isipin mo, sinong tapat ang nasawi? At sino ang matuwid na hindi niya kinandili? Kaya ang ikasasawi ng sino man ay nasa kanya ring sariling gawa at kapasyahan. Ang lingkod po ng Panginoon Diyos noon na ang pinili ay ang katapatan, ay naging mapalad at kinandili ng ating Panginoon Diyos. Alam po ba ninyo kung anong pangako ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo sa mga lingkod niyang mananatiling tapat? Basahin natin ang mahalagang talatang ito na ipinahayag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo sa Mateo sa 24:13. Datapwat, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Pagka tayo po na malaging tapat, yun ang ating ikaliligtas. Kaya dito sa Iglesia ni Cristo, ay patuloy na itinuturo po sa mga kaanib sa Iglesia na manindigan sa katapatan sa pagsunod sa lahat po ng mga aral ng Panginoon Diyos. Anuman ang mangyari at sino man po ang dumating sa ating buhay, ang manatiling tapat hanggang wakas. Wakas man ng mundo, yun ang araw ng paghuhukom. O wakas ng ating buhay, yun ang ating kamatayan. Kapag nanatili tayong tapat, tiniyak po sa talata ng Biblia, ang gayon na ang maliligtas. Kaya bilang pagwawakas, ito po ang aming iiwang mensahe para po sa inyong lahat. Mamimili lang po tayo sa dalawa. Sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia, tatalikod sa Diyos o mananatili tayong tapat sa Kanya. Tandaan po natin na mula pa noong una ay sinabi na ng Panginoon Diyos ang dapat piliin ng tao. Ang buhay, hindi po ang kamatayan. Ang kaligtasan at hindi po ang kapahamakan. Nakasalalay ito sa lagi nating pagsunod sa lahat po ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa atin maging sa ganitong palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay sa palatuntunan ito. At sana po sa lahat ng mga hindi pa po namin kasama sa loob ng Iglesia, inaanyayahan po namin kayo na maaari kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Maaari po kayong makipag-usap sa ministro o kaya ay ministerial workers na naka-assign doon sa nasabing gusaling sambahan para malaman po ninyo ang mga aral po ng Biblia na aming sinasampalatayanan
At kung sakali nais po niyong panoorin pa ang ibang episode nitong programang Daan ng Buhay, maaari po niyong balikan doon sa aming official YouTube channel sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission at makikita niyo po roon ang iba't ibang uploaded videos ng programang Daan ng Buhay. Hangad po namin na laging ibiyaya ng Panginoon Diyos ang kapayapaan at pagmamahalan sa ating buong sambahayan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.